Napakasarap nga mamuhay sa payapa at tahimik na lugar na kagaya nito. Lahat siguro tayo gustong manirahan sa ganitong lugar. Ito nga pamangking ko nagtuturo sa palaisdaan, humuli daw kami ng crab para daw may maiulam kami. Lagi nga kami pumupunta dito dahil isa ito sa mga business namin. At nai-enjoy na rin namin ang pagpunta dito dahil nga napakasarap at tahimik sa lugar na ito. Bukod nga sa makakabisita na kami, makikita pa namin yung alaga namin kung ano ba ang nangyayari na dito. Habang nakatambay nga kami, nagpakuha ako ng buko do sa papa ko para naman mainom kami na fresh na buko. Marami nga nagsasabi sa amin na swerte daw kami dahil nagkaroon kami ng ganitong business. Ito lang masasabi ko mga kamarites, hindi madaling magkaroon ng ganitong business. Hirap, pagod at puyat ang nararanasan namin dito kaya naman hindi kami swerte, lahat ng bagay nito ay pinaghihirapan. Pasalamat nga ako sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng mga magulang na umaalalay sa amin sa ganitong pangyayari. Katulad nga nitong tatay ko, siya ang nagbabantay dito 24/7. Siya ang nagbabantay sa mga alaga namin kung ano ba ang nangyayari na dito. Ang katabing palaisdaan pala namin na ito palayan. Labis nga ang saya nararamdaman namin pag araw na ng hulihan, lalo't marami ka nahuhuli sa palaisdaan. Dahil nga kapag nakikita mong marami ka na nahuhuli, napapalitan yung pagod at hirap mo na binantayan mo ng ilang buwan. Habang nangunguha nga ng buko dyan ng tatay ko, naiisip ko na ang dami na palang pinaghirapan at pinagod ng tatay ko dito sa business namin na ito. Sa bawat tagumpay at pagsubok, siya ang unang nakakaalam. Kaya naman gusto kong iparana sa kanila ng mga magulang ko ang tagumpay na naranasan din ng iba. Walang imposible sa Panginoon kaya naman wala akong tigil sa panalangin para naman iparana sa kanila ito. At ito nga yung pamangkin ko, bitbit na yung bukong kinuha ng tatay niya. Sabi nga ng papa ko, mansusungkit daw siya ng alimango, titingnan niya kung meron uli. Sa mga oras nga na ito, hindi ko alam kung nagpapapasok ba siya o nagpapalabas siya ng tubig para sa mga alaga namin. Lagi nga minomonitor ng tatay ko yan kung tama pa ba yung pinapapasok niyang tubig o pinapalabas niya. Tulad nga ng sinabi ko, hindi ito madali kaya naman kailangan ng sipag at tiyaga dito. Ito ngang nahuling alimango ng aking papa, tinatali na ng aking asawa, tinetesting niya kung marunong pa daw siya magtali ng alimango. Ganitong pag-aalaga nga, 5 buwan ang pinakamababa bago mo sila hulihin. Mga nagnenegosyo nga nito na kagaya namin ay makakarelate talaga sila kung ano talaga ang sinasabi ko na hindi madali at hindi swerte. Sa oras nga ng hulihan, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang nangyayari sa ganong sitwasyon para naman ma-idea kayo. Punto nga ng pangnenegosyo, kailangan mo ipanalangin at sipag para makamit mo yung tagumpay.